Okay, magandang umaga sa bawat isa sa inyo. Yung lesson natin ngayon ay hindi ko gaano bibilisan dahil sa napaka-importante na maging malinaw ito sa atin para matulungan natin yung ating sarili at yung mga posibleng magpapa-counsel sa atin. Isa ito kasi sa mga pinag-uugatan ng maraming problema sa pagkatao ng isang tao. At yung aspeto na ito ay kapag ang isang tao na naririto sa kalagayan na ito nating pag-uusapan, once na ang counsel na narinig niya ay parang kumukonsente sa kanyang kalagayan, yung counsel na yon na naibigay sa kanya ay panghahawakan niya at mas lalala ang kanyang sitwasyon. Mas titindi ang kanyang sitwasyon dahil sa kung gusto niya talagang maging malaya, gusto niya talagang magkaroon ng kapayapaan, kailangan niyang putulin yung bagay na ito na ating pag-uusapan. Pero kung dahil sa hindi niya matanggal-tanggal at ang sasabihin natin sa kanya ay normal lang, talagang ganyan ng lalo kung kabataan, talagang ganyan ng kabataan, normal lang yan ang dumadaan sa kanya. Kapag ganito yung mga bagay na naririnig niya at parang kumukonsente doon sa kanyang mga na-develop na habits, ay mas dinagdagan natin yung problema niya. Na hindi naman ganun talaga yung nais natin. Sadyang hindi lang natin alam yung tamang counsel na maibibigay sa kanya. Kaya yung tanging maibibigay natin sa kanya yung mga narinig natin sa iba or base sa ating personal experience, pero hindi naman siya talaga nagmumula sa Word of God. Ito'y sariling opinion lang natin o opinion ng iba na naipasa natin as a counsel doon sa taong nalalagay sa ating pag-uusapan. Dahil ang pag-uusapan natin is about habit. Kagaya ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, binasa ko yung introduction tungkol sa habit at gusto kong basahin ulit. Life is filled with habits. Some good, some not so good. Ganyan talagang buhay. Punong-puno ng mga kasanayan. Meron tayong kanya-kanyang nakasanayan sa buhay. Kaya nga hindi pare-pares ang ating pagkatao dahil hindi pare-pares ang ating mga nakasanayan. Ang mga ibang habit dito na na-develop natin ay ang iba ay okay, maganda. Pero sa mga iba mas marami yung nakakasama. At sa mga iba ay bagamat mas marami siyang good habit, ay meron pa rin siyang na-develop na bad habit. So we are creators of habit. We've all managed to acquire a host of habits in the course of our development. Habang tayo ay nag-grow, habang tayo ay nagde-develop sa ating pagkatao, meron tayong ma-acquire na magiging kasanayan natin. Many habits are innocent, unnoticeable, and of little consequence. May mga gano'n. May mga habits tayong mga
hindi naman siya gaanong ah, harmful, at kung mayroon mang consequence, ito ay hindi gaanong matindi. However, some habits are deadly. So may mga habit na deadly talaga, obvious, and of major consequence to our lives. So may mga habit naman na nakamamatay yung magiging consequences sa ating buhay. Dangerous. May mga habit na na-develop na ngayong nakakapanghinayang sa bandang huli yung magiging consequence niya. At sana mamulat yung ating mga mata na maputol natin yung mga practices natin na hindi tama, na dangerous, meron siyang deadly or major consequence sa ating buhay. When we embrace Christ, we renounce a life of sinful habits and practices. Tandaan natin mabuti yun. When we embrace Christ, when we accepted Christ, we believe in Him, we came to know Him as our Lord, as our Savior, as our Redeemer, and then we put our trust in Him, we accepted Him as our Lord and Savior, then we renounce a life of sinful habits and practices. We surrender that kind of life to Him na hindi natin dapat pang balikan. Okay? We surrender that life to Him. That old man was crucified with Christ. Okay. What is a habit? What is a habit? A habit is an established practice. Established practice. Na-establish siya, naitatag siyang kasanayan. Naitatag siyang gawain sa ating buhay. Or manner of behavior. Manner of behavior. It is a behavioral pattern. Okay, so kung ito ay nagiging regular na naging pattern na ng ating buhay, almost every day or every day, malimit, madalas, palagi, ganito na lagi, yung bagay na yon na palaging paulit-ulit na ginagawa, regular na ginagawa, then that is habit. And it is acquired through frequent repetition. Na-acquire natin siya sa pamagitan ng paulit-ulit na paggawa sa bagay na ito. Na kahit na nung una ay hindi natin ikinasisiya, nung una ay hindi natin talaga gusto yon, pero dahil sa minsan ay naglalaro tayo sa apoy, kumbaga, paulit-ulit, maaring ayaw nating pakantsawan sa mga kasama natin habang ginagawa yon, then kalaunan ay na-acquire mo na ito as a part of your behavior, hanggang sa kahit hindi mo na isipin gawin, kusa na lamang ginagawa, kasi naging part na siya ng buhay mo, naging bahagi na siya ng buhay mo. A habit implies something which we have learned to do unconsciously and often compulsively. It is a life pattern which has been reinforced through
repeated use. Okay, so mag-ingat tayo ha. Mag-ingat tayo sa mga bagay na nauulit-ulit nating gawin. Na sa una parang hindi pa ganun kalulong, ganun karami yung ating ginagawa, pero paulit-ulit yung kakaunti. Halimbawa sa pag-inom, no? Paulit-ulit na pag-inom ng kaunti-kaunti, pero pag ito ay naulit-ulit na, then be careful pag naging habit na, kasi kayo rin na mahirapan sa bandang huli. Pag gusto nyo nang tanggalin ay then back to the basic. Kailangan mong mag-sacrifice ng maraming oras, mag-create ng panibagong habit para matanggal, at magdadaan ka sa torture sa isip at maging sa flesh. Kasi pag nakasanayan na ng flesh gawin, tapos bigla mong pipigilan, ay magtatalo yan. Maglalaban ang flesh sa gusto ng spirit mo. And then yung spirit mo naman, sasabihin niya sa isip mo na ikaw dapat masusunod. And then sasabihin ng flesh mo sa isip mo na ganito naman dating ginagawa ko kasanayan ko na to ako na to maglalaban ang iyong spirit at ang iyong flesh, at ang kanilang paglalabanan ay doon sa iyong kaisipan. At kung hindi ka maingat ay dahil sa naguguluhan ka, dahil sa isip mo nagtatalo ang spirit at saka flesh, kapag hindi mo ito nahandalan, hindi mo nakayanan, o hindi mo naintindihan ang nangyayari sa loob-loob mo, then yung choice mo ay yung isang bagay na pipiliin mo na sa iyong palagay ay kakalma ang isip mo. Dahil pag kumalma ang isip mo, ay at least nakaramdam ka ng kapayapaan. Kasi pag yung isip mo ay kumalma, o sabihin natin na yung gawain na yun ay mapapatulog ka niya, ay makakapagpahinga ka. Pero ang problema doon, pag paulit-ulit mong ginagawa mong pampatulog na, pampakalma, ay magiging dependent ka doon. At kapag naging dependent ka doon, mahirap tanggalin. Pag naging dependent ka sa bagay na yon, na sa palagay mo ay nagbibigay sa iyo ng katahimikan or kasiyahan. Okay? So, a habit can be harmless. May mga habit na hindi naman siya nakakapinsala. Tulad ng halimbawa na nahumaling ka sa pagdodrawing, nahumaling ka sa pagtugtog ng mga musical instruments, nahumaling ka sa paglalaro ng basketball, no? Ang katunayan, pag hindi ka nag-develop ng mga ganitong habit, ay mas madaling mag-develop ng bad habits. Kaya yung pinag-usapan natin ay para matalo mo ang old habits, mag-create ka ng new habits. Okay, so harmless yung mga ibang practices ng isang tao, pero ang iba ay life-threatening. Katulad na lamang ng mga masasamang bisyo, no? Yan ay na-acquired ng mga tao sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa nito. So, naging bisyo nila, naging habit nila ang manigarilyo, uminom ng alak, magdroga, mambabae. Then, ito yung mga life-threatening na mga habits sa mga ito na dapat maunawaang mabuti ng isang mananampalataya na ni Kristo. Na ito ay life-threatening. At kapag ito ay life-threatening, ninanakaw nito ang
spiritual destiny ng isang tao. No? At pagsisisihan din niya sa bandang huli, although alam niya yun, pero napagsisisihan niya sa bandang huli, sadyang nahihirapan siya kung siya ay masyado nang nalulung sa bisyo na yon, dahil nung una ay pinaglaruan nga yung apoy. Kaya kahit dangerous na, ay nandun pa rin siya, na hindi pa rin niya maiwan-iwanan kahit na life-threatening na siya. Yan. So ganyan yung mga nauwi sa bad habit. It can range from a facial mannerism, no? Yung mga facial mannerism, no? Na-develop lang nila yon dahil sa paulit-ulit, halimbawa na nagkakamot ng ilong, paulit-ulit na nagkakamot ng tenga, paulit-ulit na dinidilaan yung labi, hanggang sa hindi niya namamalayan ay nagiging parte na ng kanyang pagkatao, na hindi na siya aware kung ito ay napapansin ng iba o hindi. So kailangan nating kailangan nating maging aware sa ikinade-develop ng anumang habit sa ating buhay. Kahit na ito ay hindi siya harmless, pero hindi ka nais-nais. Halimbawa, yung simpleng habit lang na pag may kausap ka ay hindi ka mapakali, lagay ng kamay mo sa kung saan-saan. Yan ay habit na nadidevelop dahil paulit-ulit hanggang sa mare-record na yan sa isip mo. Yung paulit-ulit na ginagawa ng laman ay nare-record na sa utak. Kaya ang utak ay kumbinsido na siya na yun ay siya, na yun ay parte ng kanyang dapat ginagawa sa bawat araw. At mahirap kumbinsihin ang isip sa isang bagay na naka-record na sa kanya. Mahirap. Kailangan mong kailangan mong mag-program ulit. Diba? Kasi yun ang pinrogram mo eh. Napoprogram sa ating isip yung patuloy na ginagawa ng katawan. Kaya mag-ingat sa ipinoprogram ninyo sa isip ninyo. Kasi pag pinrogram mo sa isip mo na maglalaway ka pagkatapos mong kumain, at para mapigil yung paglalaway, kailangan mong manigarilyo. Alam nyo, pag yun ang na-record sa isip mo, mahirap kumbinsihin ng isip mo pagdating ng araw na ayaw mo nang manigarilyo. Kasi yung isip mo, sasabihin na niya sa'yo, dahil naka-record yun, naka-program na, automatic, kumbaga nagpiprint na siya automatic. Kaya yung isip mo, sasabihin niya na naka-record na naglalaway ka kasi hindi ka pa nanigarilyo, kumain ka, hindi ka pa nanigarilyo. Ngayon, totoo naman na yung sigarilyo ay patitigilan niya yung paglalaway kasi mainit yun eh. Mainit, saka yung may ibang chemical niya doon ay kung ano-anong mga epekto na ginagawa sa ating labi, sa ating dila para mapigil yung paglalaway. Ayan, so marami naman paraan pero para pigilin yung paglalaway. Yeah? Pwede kang magkape, pwede kang mag-candy or mag-tea ng may flavor na kung ano-ano, menthol. Pwede mong gawin naman yan para mapigil. Kaso nga lang, na-record sa isip mo na ang makakapigil lang nun ay sigarilyo. Yeah, so it takes yung decision talaga. You make a decision and then stand on your decision and then learn to say no. Learn to say no.
sa mga gusto ng laman. Kahit na mahirap. At i-record mo sa isip mo na hindi ka naman mamamatay kung tatanggalin mo yon. Ang katunayan, mas mamamatay ka pag di mo tatanggalin yon. So, sa isip lang yan. Lahat ng mga nahihirapan kayong i-overcome ng mga nakasanayan na ninyo, nasa isip lang yan. Naka-record kasi sa isip kaya nagpiprint siya. Pag nag-print ka, pag nag-print ka sa printer, ang lalabas doon yung mga naka-program. Kahit gusto mong palabasin yung mga ibang documents, kung ang naka-program na ay yung isang document ay wala kang maasahan. Hindi mo maasahan lalabas yung gusto mong document na mag-print kung ang naka-program ay yung ibang document, diba? So likewise, hindi mo maaasahan na magiging malaya ka sa paninigarilyo kung ang naka-record sa isip mo ay kailangan mo ng sigarilyo pagkatapos kumain. Kailangan mo ng sigarilyo pag nai-stress ka. Yan ang naka-record sa isip mo, so yan ang nagpiprint. Kaya kung stress ka na, naghanap ka na ng sigarilyo. Ganun din sa mga ibang bisyo. Stress ka na, naghanap ka na ng alak. Yan, so, kasi nasa isip, naka-program sa isip mo na ang solusyon sa iyong nararanasan na yon ay alcohol. Kaya doon ka bumabaling. Nasa isip mo kasi na kapag ikaw ay kapag may pinagdadaanan ka na walang ibang nakakaintindi, sa palagay mo ikaw lang, at ang nasa isip mo pag nararanasan mo na yon ay kailangan mo ng babae, or kailangan mo ng lalaki o babae, kailangan mo na maglalambing sa'yo, and then every time na maramdaman mo yun, sa palagay mo yun ang sagot. At dahil sa palagay mo yun ang sagot, yun ang nakarecord sa isip mo, kaya ginagawa mo automatic kapag nakakaramdam ka na ng ganon. Diba? So, lahat ng mga yan ay nasa isip lang dahil sa paulit-ulit na ginawa ng laman na record sa isip. Ngayon if you can renew your mind with through the Word of God, by the Word of God, program the Word of God in your mind. Read the Word of God over and over again. Search the Word of God, and then meditate in the Word of God over and over again. Then you are changing the program of your mind so that your actions will change. Kasi yung mga actions natin, mga ginagawa ng katawan natin, ay mga bagay na nakaprogram sa ating kaisipan. Yan. So, medyo nag-advance na ako. It can range from a facial mannerism to something as deeply ingrained as a character weakness. So, yung mga habit na ito na di-develop natin, simula sa pinakasimple hanggang sa pinakamalala, yung mga malala na habit natin, yung mga masamang habit natin, ang nangyayari tuloy sa area ng ating character, ito yung mga kahinaan natin. So, yung mga na-develop mong bad habits, iyan ang nag-form ng character natin. Okay? Ayan, tuloy kong basahin. It can involve something as simple as putting the right shoe on first, di ba? Di ba? Naging habit na ninyo na kapag kayo nagsapatos ay inuunan nyo ang kaliwa or inuunan nyo ang kanan, na parang hindi kayo kontentong nagsapatos pag hindi nyo nauna
yung dating yung lagi niyang inuuna lagi. To something as serious as drug addiction. Ngayon, kung papaano mo raw na-develop yung habit mo na pag nagsapatos ka una lagi yung kanan, parang ganun rin lang ang pag-develop ng habit sa drugs or sa sigarilyo or alcohol or babae or lalaki. Ganun rin lang. Dahil sa paulit-ulit na ganun ang ginagawa, magiging bahagi ng iyong buhay. Ngayon, how important are habits? How important are habits? Habits can be extremely important. They often have a tremendous impact upon the course of our lives. Matindi to, no? Yung habit natin, meron siyang impact, meron siyang effect sa course of our lives. Akalain mo buhay ang pinag-uusapan dito, no? Sa buhay mo, sa kurso ng buhay mo, no? Sa pagkatao mo. Habang ikaw ay nabubuhay, malaki ang epekto sa buhay mo. Habang ikaw ay nabubuhay, malaki ang epekto ng iyong mga kasanayan na gawin sa buhay mo. It's either siya yung magda-down sa buhay mo kung ano yung habits na na-develop mo, or yung habits na na-develop mo, sila yung mga magiging dahilan para umangat ang buhay mo. Yeah, so, sa mga habits na mga nade-develop natin, no? Sa mga habits na na-develop natin, yan ay maaari ngayong measurement or magagamit mo to predict the future of your life. Ano magiging future mo? Mababasa mo sa pamagitan ng pagtitrace mo kung ano yung mga habits mo. Ano yung mga habits mo? Ano yung mga lagi mong ginagawa? Ano yung mga lagi mong ginagawa? So, yan ang magiging sukatan ngayon kung anong magiging hinaharap ng buhay mo. Kaya hindi ka pwedeng nag-i-expect ng magandang future kung ang mga ginagawa mo ngayon ay mga bad habits. Kasi violation yon. Parang violation of the law. Kasi kung anong itinanim yun ang anihin. They often have a tremendous impact upon the course of our lives. They can even affect our eternal destiny. Yan ang matindi kasi it can affect your eternal destiny. Kahit na sabihin mo limbawa na naniniwala ka sa teaching na once you are saved, because God is the God of all grace. Sabihin na natin totoo yan. Talagang kumbinsido kang yan ay totoo. Once you're saved, then palagay mo wala bang effect sa buhay mo na kasama mo ng Panginoon? Wala bang effect yung mga ginagawa mong bad habits? Meron pa rin. Mananagot ka pa rin sa Panginoon kung anong ginawa mo sa buhay mo habang nandito ka sa lupa. Yan. So, naka-apekto pa rin sa iyong pagharap sa Lord yung mga masasamang habit natin. Okay? The following saying captures this truth well. Hindi naman sinulat dito kung sino yung gumawa ng kasabihan na ito. Pero babasahin ko yung kasabihan na ito. Sabi niya, sow a thought, reap a deed. Magtanim ka daw ng kaisipan, aani ka ng gawa. Kasi nga, bago mo gagawin isang bagay, pagbubulay-bulayan mo muna. Naiisip mo muna. Kahit na sabihin mong hindi ka man lang nag-isip, ginawa mo kaagad, pumasok pa rin sa isip mo yan.
naisipan mo pa rin yan. Oo. Kaya, sow a thought, reap a deed. Sa mga iba sa inyo, masasabi nyo kaagad na hindi nyo ginawa kaagad yung isang bagay. No? Dahil sa pinag-iisipan mo ng pinag-iisipan, pinagbubulay-bulayan, nagmumuni-muni ka sa bagay na yon, then kita mo na lamang ang sarili mo na ginawa mo na pala yung kaisipan na yon. So, hindi mahirap para sa mga iba na makarelate dito. And sabi niya, sow a deed, reap a habit. Sow a deed, reap a habit. So, ito ang problema sa mga laging nagsasabing subukan ko nga. Masubukan nga. Yan. Yung mga sinasabi yung masubukan na, sa paligay mo, yung isang bagay na yun na sinubukan mo, hindi ba nakaka-apekto sa kaluluwa mo? Hindi ba nakaka-apekto sa puso mo? Hindi ba nakaka-apekto sa katawan mo? Kasi, once na sinabi mo nang itatry mo, you are sowing a deed. Nagtatanim ka ng gawa. And when you sow a deed, you will reap a habit. Kaya ito ang problema sa maraming Kristiyano, lalo sa mga kabataan. Mahilig silang sumubok na hindi nila nasusukat, na hindi nila na tatanaw o naaaninaw, nababatid na yung isang bagay na yung nasusubukan nila, it will become eventually a habit that will destroy their spiritual life. It will corrupt your mind. It will destroy your relationship with the Lord. It will remove your hunger for the Word of God and for the presence of God. Bakit mo pa susubukan? So mag-ingat po kayo sa lahat ng mga bagay, sa anumang bagay na sinasabi ninyong masubukan nga. Because when you sow a deed, you will reap a habit. At matinik itong si Satanas. Matinik siya. Kasi once na sinubukan mo yon, yung isang bagay na masama, ay hindi pa niya i-enforce kaagad yung consequence ng ginawa mong yon. Pag i-enjoyin ka niya muna sa pagpapaulit-ulit mong ng paggawa, hanggang sa darating sa isip mo na hindi naman pala totoo ang karma. Nako, pag nandun ka na sa punto na yan, delikado na yan. Kasi isipin mo parang hindi totoo ang karma. No? Di pa ulit-ulit. The more na inuulit-ulit mo, hindi mo alam yung listahan ng consequence, mahaba na. Kaya nung ikaw ngayon ay magbabagong buhay na, naku, ang haba ng utang mo. Ang haba ng listahan ng utang mo. Kaya ang dami mga Kristiyano na, hindi lahat pero marami, na huli na ang lahat. Huli na ang kanilang pagsisisi. Kasi nung sila ay magbabalik loob na, naningil itong si Satanas sa lahat ng mga pinagagawa niya. So, ang dami nang nakaranas ng ganon. Ngayon, example, sa ating community, base sa kwento ng mga NPA na nagbabalik loob sa ating gobyerno, sabi nila, sa totoo lang, madami pa ang mga gustong sumuko. Kaso nga lang, may mga banta sa buhay nila. Ang mga iba ay
Dahil sawa na talaga sila sa kanilang ginagawa dahil masyadong mahirap. So, pinilit na bumitaw sa grupo at nung ayaw na nila yung gawain na yon, dahil sila ay pinatay. Huli na ang lahat nung siya'y nakaisip na magbago. Parang ganun yung paggawa ng kasalanan ng paulit-ulit. Yung mga habit natin na masasama. Na dahil sa naging habit mo na ito, parte na ng buhay mo, hindi ka na masaya pag di mo ginawa. No? So, eto ngayon ay sa tuwing ginagawa mo, naglilista ng consequences sa tanas. Ngayon, nung ayaw mo na, magbabagong buhay ka na, then pinakita ng satanas lahat ng iyong mga ginawa na kailangan ng mag-ani, kailangan ng it's about time na dahil sa matagal mo nang pinagsawa ang ginagawa. Pero kapag hindi ka pa nagbabalik loob, hindi pa masyadong naniningil si Satanas. Maliban lamang kung talagang sobra-sobra na ang iyong kasamaang ginagawa. Sobra-sobra na ang pagpapaulit-ulit mong ginagawa ito kahit mali. Maliban lang kung ganon. Talagang mai-implement ka agad ang karma. Pero sa mga hindi pa nakakaisip talaga na mag-on fire sa Lord ay sila yung mga nag-i-enjoy, nagko-compromise, kasi akala nila walang karma. Akala nila walang sowing and reaping. Akala nila walang seed time and harvest. Yan. Kasi pag paulit-ulit mo nang ginagawa, hindi mo na naisip yon na you are planting a bad seed. Hindi mo na naisip yon pag paulit-ulit mo nang ginagawa. Nagtatanim ka pala ng masamang binhi na anihin mo balang araw. Okay, how ituloy ko yan na sow a thought, reap a deed. Sow a deed, reap a habit. Sow a habit, reap a personality. So ngayon, dahil na-develop mo ngayon yung habit, then, yung habit mo na yon ang siya ngayon nagbibigay sa'yo ng personality. Siya ngayon nagbibigay ng kung papaano ka makikilala. Okay, for example, kung ikaw ay, halimbawa sabihin natin ikaw ay janitor. Sabihin natin ikaw ay janitor. Walang masama sa pagiging janitor. No? Ngayon, habang ikaw ay nagtatrabaho sa janitor, naging close friends mo yung mga janitor doon sa company na yon. Hanggang sa naingganyo kanilang mag-inom. Sa patuloy mong pag-iinom, nalulung ka sa pag-iinom hanggang sa nahihirapan mo na itong alisin kasi naging parte na ng buhay mo, naging habit mo na, naka-record na sa isip mo ang alcohol. Ayan, yung habit na yon na ginawa, na-acquired mo, no, na-acquire mo, yun ang magdadagdag sa personality mo. Kaya, ang tawag sa'yo dati ay halimbawa janitor or yung first name mo, then dahil sa nakita na nila yung habit mo na umiinom at lasing ka lagi, then madadagdagan na identity mo, madadagdagan ng personality mo. Sabihin nila dati janitor, ngayon sabihin nila yung lasenggong janitor. Wala ay mo yung dinevelop mong habit, yun ang naging personality mo. O, tingnan niyo yung mga gagalangin dati na tao.
sa inyong community. Nung sila'y nag-develop ng habit nila to use dangerous drugs, anong tawag na sa kanila ngayon? Di ba hindi na sila tinatawag sa kanilang personal name? Tinatawag pa rin ng mga iba, pero halimbawa pag ikaw ay nagkwento tungkol sa kanila, then yung pinagkikwentuhan mo, ang reaction niya, sabi niya, yung addict. Nabago ang kanyang personality. Dati gagalangin, and then biglang addict na ang tawag sa kanya. Kapag paulit-ulit ka na nag-iisip ng mga masasama tungkol sa mga kalaswaan, tapos hanggang sa naging practice mo na mambastos ng babae, hanggang sa nauwi na sa pagre-rape. Anong tawag ngayon sa kanya? Rapist. Diba? So, kung ang dinevelop mo naman na habit, alimbawa, ay pagdo-drawing, drawing ka ng drawing, hanggang sa, kahit na hindi pa nare-recognize yung mga artwork mo, basta drawing ka ng drawing, and then, isang araw may tatawag sa'yo, artist ka pala. Yung habit na dinevelop mo, naging personality mo. Sa music, ganun din. Musikero ka pala. Musician ka pala. Bakit naging musician yung kanyang personality? Kasi yun ang dinevelop niya. Mag-develop ka ng lifestyle na mapagbigay. Magiging personality mo yon. Sabihin nila, yung taga doon, tapos yung mapagbigay, yung mabait, yung napakabuting tao, kasi dinevelop mo yung habit na ipakita yung mga bagay na yon. Kasi naging personality mo, naging identity mo yon. So, maging maingat kayo, maging maingat kayo sa habit na dinedevelop nyo. Sa mga babae, halimbawa, dinevelop nyo ang habit na yung para sa inyo hindi masama, pero ang dating nyo parang ang landi-landi nyo. Diba? May mga ganun mga babae, di ba? Para sa kanila, hindi naman sila malandi. Pero yung dinevelop nilang habit, ang dating sa mga lalaki, malandi. Sa kanila, hindi yun kalandian. Pero na-develop nga na habit yon. Yung mga iba talagang dinevelop, talagang malalandi. May mga ganun talaga. Lalo na sa ating panahon ngayon, hindi natin may ikakaila yun. Talagang lantaran na pinapakita yung kalandian. Dati, tinatago-tago yan ng mga babae. Pero sa ating panahon ngayon, lantaran na. Wala na silang pakialam kung ano talaga yung totoo na nararanasan nila, ay lantaran nilang pinapakita yan. At kung talagang laging nakakaras ng kalandian, talagang pinapakita na talagang sa ating panahon ngayon. Ang daming ganyan na, ang dami na ngayon yung ganon. Dalaga man o may asawa. So, dinidevelop mo yung habit na yun na ang dating mo sa mga lalaki ay malandi. Ngayon, pag nag-usap-usap sila, tapos hindi ka ma-describe ng iba, yung mga iba naman kilala ka, sasabihin nila, kilala ko na yan. Yan yung napakalandi. Diba? Yung dinevelop mong habit, naging identity mo. Okay, napakalaga na maging maingat tayo sa mga i-develop natin na habit natin. Pag dinevelop mo yung habit mo na palasagot ka, hindi pa tapos yung nagsasalita, sagot ka ng sagot. Anong sasabihin ng mga tao? Yung palasagot. Yung walang galang. Ang tinutukoy mo ba yung bastos? Bakit nasasabi yan as part of your identity or personality? Bakit? Kasi na-develop yung habit, di ba?
Dinevelop mo yung habit, kaya naging personality mo. O yan ang tawag sa'yo ng mga tao. O, kaya careful tayo sa mga i-develop nating habit. Okay, meron pa tayong 17 minutes. Ito na ngayon. Sow a personality. Sow a personality. Reap a destiny. Oh, matindi. Kasi after na-develop mo yung personality mo, then based on that personality, ano ang magiging destiny mo? Siyempre, yung destiny mo, nanilinya doon sa personality mo. Ulitin ko, basahin ko ng buo. Sow a thought, reap a deed. Sow a deed, reap a habit. Sow a habit, reap a personality. Sow a personality, reap a destiny. Mag-ingat sa mga i-develop natin na habit kasi naka-link dyan yung destiny natin. Since our habits can have such a significant impact upon our lives, we must not ignore them or take them lightly. Those habits which are beneficial need to be appreciated and reinforced. Yung mga magagandang habit nyo na develop niyo, it should be appreciated and it should be reinforced. Kailangan pang maalagaan, kailangan pa itong ma-maximize kung ito ay magandang habit. So, lahat ng mga magandang habit ninyo, yung mga, naging habit ninyo ang mag-devotion every morning, napakagandang habit yan. Napakagandang habit yan na sa pagising mo ng umaga, you will seek the Lord with all of your heart, or you will read your Bible, or you will listen to worship songs, anointed worship songs. Maganda mga habit yan. Bago kayo matulog, you will pray, intercede, or you will listen to worship songs bago kayo magtulog. Hindi bago kayo matulog. Hindi naman sa pampatulog mo, kundi habang kinukuha mo yung tulog mo, gusto mo, ang huling iisipin mo ay ang Panginoon. Magandang habit yan. So, those habits naman, those habits which are detrimental need to be carefully examined and eliminated. Yung mga habit naman na nakakasira ng buhay, nakakasira ng isip, nakakasira ng utak, nakakasira ng katawan, nakakasira ng pagkatao, nakakasira ng destination natin, ng spiritual life natin, nakakasira ng relationship natin sa ating kapwa, sa ating pamilya. Then yung mga habit na ito ay dapat tinatanggal. Kahit mahirap. Kung ginusto mo, mangyayari yan. Ayan, punta tayo ngayon sa kung ilan minutes yung aking kukunso. $14 kukonsume ko yung 14 minutes dito. The challenge of conquering habits. Conquering habits. Yung pag-conquer, pag-overcome. Yung paglipol sa masamang kasanayan natin. The challenge of overcoming destructive habits can be a formidable obstacle. Some habits are so firmly established in our lives that they seem like insurmountable barriers. May mga ganito sa mga matagal ng believers, at mabigat ito para sa mga unbelievers na mayroong ganitong klase ng habits na
na sobrang na-establish na, sobrang nagkaugat na, malalim na yung ugat nito, at hindi na basta-basta mabubunot, pero mabubunot pa rin yan. Mahirap nga lang, no? Na andun na yon sa isang tao kung paano niya ito harapin in the power of God's Word, presence of God, and in the power of prayer. Habits sometimes appear to be areas which are impossible to change. Ulitin ko. Habits sometimes appear to be areas which are impossible to change. Totoo yan. Para bang wala ng pag-asa pa na ito ay matanggal pa kasi sobrang naging bahagi na ng buhay mo. Masyadong malalim na yung ugat nito. Hindi na basta-basta natatanggal. The prophet Jeremiah presented a question which appropriately characterizes the dilemma which we sometimes encounter when confronting the challenge of breaking bad habits. Babasahin ko sa inyo yung sinabi ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah 13:23 kasi nagpapakita ito ng struggle, yung challenge talaga about conquering our habits. Jeremiah 13 verse 23, sabi niya, "Can the Ethiopian change his skin, or the leopard its spots? Neither can you do good who are accustomed to doing evil." Sabi niya, yung mga Ethiopian daw, mapapalitan pa ba nila yung skin? Maitim sila. Yung mga leopard, basta-basta ba napapaalis doon sa kanilang teritoryo? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Kapag nakasanayan na daw niyang gumawa ng masama, kapag habit na niyang gumawa ng masama, talagang hindi siya makagawa ng mabuti. So, yung sulat ni Jeremiah na yan ay pagpapakita na para ma-overcome yung o ma-eliminate yung mga bad habits ay it takes spiritual strength, it takes a strong decision na talagang magbagong buhay. Alisin yung mga bad habits. Okay. Tingnan ko yung oras sandali. Meron pang 4 minutes. Bibigyan ko kayo ulit ng introduction sa ating pag-aaralan next lesson. Pupunta tayo sa source of frustration. Napaka-importante yan. Source of frustration. The struggle of wrestling with habits can often produce a deep sense of frustration. How nakaka-frustrate? Nakaka-frustrate ang sitwasyon na gusto mo nang tanggalin yung bad habit mo, and then bagsak ulit, ginawa mo ulit. Nanigarilyo ka ulit, samantalang gustong-gusto mo nang tanggalin yung paninigarilyo mo, and then nanigarilyo ka ulit. Uminom ka ulit. Nagdroga ka ulit. Sumubok ka ulit sa mga bagay na ito na everyday nilalabanan mo. Ano niyo ba na sa paggawa mo ulit nito, pagsubok mo ulit, sinubok mo ulit gawin, and then that will cause frustration sa sarili mo.
Kaya sabi ko, tinanggal ko na ito eh. So, yung mga bad habits natin ay naging source of frustration kapag ito ay gusto na nating tanggalin. The difficulty of achieving a permanent victory over alcoholism, drug dependence, and smoking can become a grueling experience. Our previous inabilities to defeat sinful habits can create an overwhelming sense of hopelessness and despair. So makakaramdam ka ng frustration, hopelessness, and despair. Mawawala yung pag-asa mo. At para bagang miserable ang buhay mo tuloy. Kapag hindi ma-overcome yung bad habits. Those who have sought to overcome such habits have soon discovered that they are not always easy to defeat. It is not a problem which can be solved with simplistic answers or quick fix remedies. However, it is a problem which can be successfully answered through Christ. Ito ay katotohanan na ang mga na-acquired natin na bad habits ay hindi sila madaling i-defeat, hindi sila madaling i-overcome, hindi sila madaling i-eliminate. Pero syempre kay Kristo may pag-asa. Hindi nga lang siya madali. At kung ikaw ay mahina, kung ikaw ay makidid ang pangunawa, kung wala kang kapahayagan mula sa salita ng Diyos, kung wala kang partnership with the Holy Spirit, then hindi mo talagang mapaglalabanan. Hindi mo talagang mapaglalabanan. Hindi mo matatanggal yung mga masasamang bisyo. Yeah. So, dito muna tayo magtatapos. Then, sa next lesson natin ay mga importante, karugtong pa rin ng ating pinag-uusapan. Okay, pero itatry ko lang, no? Itatry ko lang na magtuturo pa kasi oras na dito ay 12:25 a.m. Nagklase ako kasi kanina. Kasi hindi rin ako makapag-live dito ng umaga dahil ang dami nagtatrabaho. Kaya ganito lang talaga yung oras ng aking pag-share. Medyo nararamdaman ko yung pagod ngayon. Kaya baka isang video lang yung magagawa ko. Pasensya na, Angelo. Mabawi talaga ako. Hahabol naman ako. Kukumpletuhin ko yung lesson sa youth ministry at dito sa counseling. Yan. So, pasensya na kung sakaling hindi ako makagawa ng isa pang video. Yan. So, kahit kung nauna na si Pastora Karen, so kahit i-play na lang muna yung kanyang mga videos and then ihabol na rin yung mga magagawa ko pang videos. You're blessed.